sa lahat. Aakalain mong pag-aari ng lalaking ito ang sinasakyan niyang bisikleta sa bagong baryo Caloocan City. Pero ang lalaking yan, isa palang kawatan. Sinira pa ng lalaki ang gate ng bahay at tinakpan ng cup ng noodles ang isang CCTV para magawa ang krimen. Ang iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid maya-maya lang, exclusive. Magandang umaga ngayong ika-10 ng Mayo, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. PNP, may iniimbestigahan ng impormasyon tungkol sa eksaktong kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Department of Foreign Affairs maghihigpit na ng pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Ilan pang posibleng ipaaresto at iniimbestigahan kaugnay ng madugong war on drugs, pinangalanan na ng International Criminal Court. Mga kaso ng pertussis sa bansa, pumalo na ng mahigit 2,000. LTO maghihigpit na laban sa mga kawani ng gobyerno na pilit pa rin gagamit ng mga wangwang. At mga netizens sa China nagalit dahil ang inakalang panda sa isang zoo, ibang hayop pala. Doble kayod na ang PNP para matunton at maaresto si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Katunayan, kinukumpirma na nila ang eksaktong kinaroroonan ng pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang lumabas ang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Para yan sa mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse. Patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Pero ayon sa Philippine National Police, posibleng malapit ng matuldukan ng paghahanap. There are good leads that are being pursued but by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Hindi na ito idinitalye ng PNP kung ano ang impormasyong hawak nila na posibleng humantong sa pagkakahuli ni Kibuloy. Inilahat din ng PNP na isinuko na ng pastor ang 5 sa 19 niyang baril sa Police Regional Office 11 sa Davao City. Ang authorized representative daw ni Kibuloy at executive pastor na si Marlon Acobo ang nagsuko ng mga ito. Kabilang sa mga yan ang 4 na pistol at isang rifle. Matatanda ang binawi ng PNP ang lisensya ni Kibuloy para magmay-ari ng armas. Ang natitirang 14 na baril ni Kibuloy noon pag Disyembre. 6 dyan na ibenta sa isang Crescente, Canada. Inaalam pa ng PNP kung ito rin ang nahaharap sa kaparehong warrant of arrest kasama ni Kibuloy. Naibenta naman ang 8 pang baril sa isang babae at isang lalaki na posibleng kamag-anak o mano ni Crescente dahil parehong Canada rin ang apelido. So yung verification po natin kung ano po ang kaugnayan o yung degree of relation po nitong dalawa pa pong pinagsalinan nitong mga baril po. Sa ngayon po ay tinitingnan po natin, ma'am, kung ano po ang connection po nitong dalawa pa na may apelidong Canada kay Mr. Crescente. Bukod sa kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas, wanted din si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika dahil sa iba't ibang kaso gaya ng sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Maghihigpit ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng Philippine visa sa mga Chinese citizen. Gagawin ng mandatory ang pagsumite ng Chinese Social Insurance Certificate para madaling ma-verify kung lehitimo ang mga dokumentong ipinapasa nila. Kailangan ding personal silang pumunta sa consular office. Dapat na rin silang magpakita ng official round-trip plane tickets. Hihinga na rin ng confirmed hotel booking ang mga Chinese citizen. Required na rin ang notarized invitation o kaya affidavit of support ng host mula sa Pilipinas. Kailangan ding mapatunayan ang financial capacity sa pamamagitan ng Certificate of Employment at Bank Statement.
Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Domingo, ang paghigpit ay dahil sa pagdami ng mga nagsusumiti ng mga peking dokumento para makakuha ng Philippine visa. Malaking tulong din daw ito para mapigilan ang human trafficking. Hindi raw kikilalanin ng Armed Forces of the Philippines ang anumang pahayag ng China kaugnay sa sinasabing audio recording na magpapatunay raw sa New Model Agreement na pinasok ng Pilipinas. Ayon sa AFP, paninira lang ng Chinese Communist Party ang umano'y audio recording nila ng pag-uusap ni na Vice Admiral Carlos ng AFP Western Command at isang Chinese diplomat. Noong weekend pa sinasabi ng China na may ebidensya sila ng usapan na magpapatunay sa pahayag daw ng Pilipinas sa bagong modelo kung paano pahuhupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Pero giit ng AFP, madaling manipulahin ang mga transcript at audio recording, lalo't madali na lang manggaya ng boses ngayon gamit ang deepfake. Ginagawa lang daw ito ng China para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga iligal nilang aktibidad sa West Philippine Sea. Ilan pang individual ang iniimbestigahan at posible ring ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs at Davao Death Squad. Kabilang narito ang ilang dating hepe ng PNP at maging si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Yung most responsible, it's not just one person, it could be a group of persons. Hindi lang daw isa, kundi tatlong matataas na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto kaugnay ng gumugulong na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs at Davao Death Squad. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi lang si Duterte ang pwedeng isyuhan ng warrant of arrest dahil dawit din sa kaso ng ICC ang dalawang dating hepe ng Philippine National Police na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya noong 2018 na si dating PNP Chief Oscar Albayalde. In the documents prior, there were other names, but medyo redacted. Itong tatlong pangalan, siguro nakita nila na matindi. Kasi paano ba na-operate ang Tokhang? Okay. PNP. Kaya mukhang yung mga PNP chief, yan ang medyo may sabit. Ayon sa ICC, si Senator Bato ang responsable at naglunsad sa Project Double Barrel noong 2016, habang si Albayalde naman nangakong itutuloy ang drug war nang maupo sa pwesto. Kaya noong 2021, kasama sila sa mga pinangalanan ng ICC prosecutors para imbestigahan sa mga nangyaring patayan. Interesado nga kami kasi sinabi na the ICC is interested in looking at up to mid-level police officials or people in the death squad hierarchies. And possibly this could include chief of police, regional directors na kabahagi noong Tokhang operations. Bukod sa mga opisyal ng PNP, isa rin daw sa mga posibleng madamay pa sa investigasyon si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan pa raw patunayan na kasama siya sa mga responsable sa drug war at Davao Death Squad. The name of Sara Duterte does not appear on the official or public records. But it is a clear indication already that she might be included when the ICC specified that the scope of the investigation will be from November 2011 until, June 2022. Nung panahon na yon, Vice Mayor or Mayor siya ng Davao. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang investigasyon ng ICC. Magkakaalaman na lang daw kapag naglabas na sila ng warrant of arrest na pwedeng mangyari anumang buwan mula ngayon. Ang Department of Justice naman, una nang nagsabing na maglalatag sila ng legal options kay Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pag-issue ng mga warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bukas ang manufacturers at retailers na magpatupad ng voluntary price freeze sa pagkain at iba pang essential goods sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa pakikipagpulong ng mga kumpanya sa Department of Trade and Industry, sinabi nilang handa sila sa voluntary price freeze. Ayon sa DTI, sisiguruhin nilang tama ang presyo ng mga bilihin para protektahan ang kapakanan ng mga consumer. Sa ilalim ng Price Act, nagkakaroon ng automatic price freeze sa essential goods sa mga lugar na nasa state of calamity.
Mahigit 100 LGU na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Posible na naman mag-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, higit 2 piso kada litro ang pwedeng tapyas sa gasolina. Habang 80 sentimo kada litro naman ang nakikitang rollback sa diesel at hanggang piso naman sa kerosene. Paliwanag ng DOE, bumaba ang presyo ng langis sa Asia dahil sa naulat na pagtanggap ng Hamas sa isang ceasefire proposal, pati ang paglaki ng inventaryo ng langis sa Amerika. Patuloy na dumarami ang kaso ng pertussis o ubong dalahit sa bansa. Sa huling tala ng Department of Health, sumampa na ito sa higit 2,000 kaso noong April 27. Mula po yan sa mahigit 1,250 kaso na naitala sa ikalawang linggo ng Abril. Nakakuha naman na raw ang DOH ng 3 milyong doses ng bakuna kontra pertussis, diphtheria at tetanus. Gagamitin din daw ito simula ngayong buwan hanggang sa Hunyo. Aabot naman sa 6 na milyon na doses ang sunod na batch ng bakuna. Inaasahang dadating ito sa Hulyo. Sa mga babiyahe at mamamasyal ngayong Biyernes, heto at bibigat ang daloy ng trapiko mamayang gabi dahil sa gagawing paglilipat ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Pero bago yan, kumustahin muna natin ang daloy ng trapiko ngayong umaga. Live mula EDSA Kamuning, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Just 10 araw na mula nang isara sa mga motorista ang Kamuning Flyover southbound, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko mula Panay hanggang Scout Borromeo. Pero slow-moving na pagdating ng service road ng Kamuning Flyover. Pasado alas 6 pa lang na umaga, nakaistasyon na ang mga enforcer ng MMDA para alalayan ang mga motorista. Hawak ang mga signage, inaabisuhan nila ang mga nakamotorsiklo na kumanan sa Scout Borromeo. Sa mismong intersection naman ng EDSA Timog, nagpapatupad ng stop-and-go scheme ang mga enforcer. Kada 30 seconds, pinapatawid ang mga sasakyang nasa service road ng Kamuning Flyover para hindi gaanong maipon ang mga sasakyan doon. Samantala, nag-abiso naman ang Department of Transportation na posibleng bumagal ang daloy ng trapiko sa Port R10, C3, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Avenue, Gilmore at Boni Serrano. Daraanan kasi ang mga lansangang yan ng tunnel boring machine o yung malaking panghukay para sa Metro Manila Subway Project. Gagawin yan mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas at muli alas 10 ng gabi ng Sabado hanggang alas 4 ng umaga ng Linggo. Gagamitin ang nasabing tunnel boring machine para makapaghukay ng tunnel na magkokonekta sa mga istasyon ng Camp Aguinaldo at Ortigas. Jess, paalala lang muli sa mga kapatid nating motorista na sarado pa rin po ang southbound ng Kamuning Flyover. Bawal pa rin pong dumaan ang mga nakamotorsiklo sa service road ng flyover at inaabisuhan silang gumamit ng alternatibong ruta pabalik ng EDSA. Jess. Nagulat mula Quezon City, maraming salamat, Dave Abuel. Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Kahit mainit ang panahon, nakaranas ng malakas na pag-ulan ang ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Makati. Pati sa Maynila, bumuhos ang ulan. Sa video na ito sa Malate, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan. Tumagal yan ng mahigit kalahating oras dahil dyan bumaha sa ilang kalsada sa Maynila. Ramdam din ang malakas na ulan sa V-Mapa sa Quezon City. Ngayong araw, patuloy na makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Cagayan dulot ng epekto ng frontal system. Posible rin ang isolated rain showers sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Nang dahil lang ayaw paggamitin ng CR, lalaki binaril ang isang tindero sa Antipolo, Rizal. Magnanakaw na sumalakay sa Caloocan, todo iwas para hindi makuna ng CCTV. At LTO, hinimok ang publiko na isumbong sa kanila ang mga sasakyan at kawani ng gobyerno na gagamit pa rin ng mga wangwang. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Arestado ang isang lalaki matapos barilin ang tindero ng isang kainan sa Antipolo, Rizal. Ang sospek nagalit dahil ayaw lang daw paggamitin ang CR ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. May baril! May pinutukan siya! Sinubukan pang pumalag ng lalaking ito nang arestuhin ng mga otoridad sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. May baril! Nahulihan siya ng isang kalibre 22 na baril na kargado pa ng mga bala. Inaresto ang lalaki matapos paputukan ng isang banana queue vendor dahil lang hindi siya pinagamit ng CR ng tindahan. Yung CR kasi na pag-aari ng vendor is exclusive yata yon para sa mga kanyang kliyente, sa mga bumibili. Ngayon, baka nung time na gagamit yung isa, sinasabi na hindi siya pinayagan. Baka naman may gumagamit na kliyente, kaya na customer, kaya hindi siya napayagan. Ayun, na pinag-umpisahan nila. Maswerte namang hindi tinamaan ang biktima. Ang bala, tumagos lang sa pinto ng CR. Sa investigasyon, lumalabas na walang lisensya ang baril na dala ng suspect. Hindi naman itinanggi ng suspect ang pagpapaputok ng baril. Umamin din siyang lasing ng gawin ng krimen. Pero giit niya, hindi niya planong patamaan ang biktima. Hindi naman po ako ng sorry doon sa biktima. Saka hindi ko po ginawa siya na tutukan ng baril o ano pa. Basta nagpaputok lang po ako. Wala po akong takang patayin siya o ano. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang biktima, ngunit tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa Antipolo PNP, na-inquest na ang suspect na mahaharap sa reklamong attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Tinutugis na ngayon ng isang lalaking nagnakaw ng bike sa Caloocan. Ang suspect, tinakpan pa ng cup noodles ang CCTV para hindi mamukaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Sa kuwang ito, makikita ang isang lalaking pumasok sa P. Gomez Street sa bagong baryo Caloocan City bandang 2:00 ng madaling araw. Nagtungo ang lalaking naka long sleeves at pulang shorts sa isa sa mga bahay roon. Ilang saglit pa, lumabas siyang may hila-hila ng bisikleta. Sinakyan ito ng lalaki saka pumadyak palayo ng eskinita. Ang problema, hindi naman pala kanya ang bike at ninakaw niya pala ito. Malabo rin ang kuha ng CCTV sa mismong bahay ng biktima dahil dinumihan daw ng isang bata ang lente ng kamera ilang oras bago ang krimen. Pero maaaninag pa rin sa video ang lalaking nasa harapan ng gate at tila tinatakpan ng anggulong hagip ng kamera. Ayon sa may-ari ng bike, posibleng gumamit ng tools ang lalaki para sirain ang lock ng gate. Nakita rin kinaumagahan ng cup ng noodles na pinantakip daw sa CCTV. Ayon sa biktima, 10,000 piso raw ang halaga ng bike. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang niya, lalo't may sentimental value na rin daw ito sa kanya. Hindi ko po siya ginagamit eh. Ano po siya, pamana po siya sa akin ng tatay ko bago po mamatay. Yan na lang alaala niya sa akin. Ayon sa biktima, ilang oras din ang lumipas bago nila nalaman na nawawala na ang bike. Tanging bike rack na lang ang natira dito sa loob ng bahay. Ayon naman sa barangay, posibleng dayo lang sa lugar ang suspect dahil hindi nila ito namumukaan. Nagpapaikot naman tayo lagi. At saka halos gabi-gabi umiikot din kami dito sa nasakupan ng aming barangay. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa magnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang 2 nahulihan ng 7 kilo ng marijuana sa Bagong Silang, Caloocan. Higit 800,000 pesos ang halaga ng droga na nasabat sa lalaki at babaeng drug suspect. Ayon sa mga pulis, nagkasa sila ng operasyon sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa bentahan ng iligal na droga sa lugar. Naaktuhan pa raw ng mga pulis ang mga suspect na nagtutulak ng droga kaya agad silang inaresto. Hawak na ng Caloocan Police ang mga suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakatakdang magpulong ang National Museum at Archdiocese of Cebu para maibalik ang mga makasaysayang panel ng Boloon Church. Ayon sa National Museum of the Philippines, napagkasunduan na ng kanilang Board of Trustees na ibalik sa Cebu ang mga panel. Pero paplansyahin daw muna nila ang magiging kasunduan sa Archdiocese of Cebu. Donasyon ng isang private collector ang mga pulpit panel sa National Museum. Kompleto naman ito sa papeles, pero natuklasan na matagal na pala itong hinahanap ng simbahan sa Bolhoon.
Ayon sa National Museum, nagdesisyon silang ibalik ang panel sa Cebu para ipakita ang suporta sa pagiging kandidato ng Bolood Church bilang susunod na UNESCO World Heritage Site sa Pilipinas. Maghihigpit na ang Land Transportation Office laban sa mga empleyado ng gobyerno na gagamit pa rin ng mga wangwang sa daan sa ilalim ng Administrative Order 18 ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigpit na ipagbabawal ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno na gumamit ng blinkers at wangwang. Bukod sa government vehicles, sakop din daw nito ang mga pribadong sasakyan. Maaari lang din daw itong gamitin ng emergency vehicles at opisyal na sasakyan ng AFP o PNP kapag kailangan na sa trabaho. Sakaling may maispatan na umaabuso rito, pwede nyo itong isumbong sa LTO. Mag-text lang sa on-the-spot hotline sa numerong 0929-292-0865. Susunod, Creamline Cool Smashers, wagi kontra Choco Mucho Flying Titans sa Game 1 ng PVL All-Filipino Finals. Denver Nuggets star Nikola Jokic kabilang na sa listahan ng mga natatanging players matapos makuha ang ikatlo niyang MVP trophy. At ang inakalang panda sa zoo na yan sa China, ibang hayop pala. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Isang panalo na lang ang kailangan ng Creamline Cool Smashers para makuha ang ikatlong sunod na PVL All-Filipino Conference title. Ang Petrogas Angels naman nalalapit ng masecure ang third place sa torneo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Aabot sa 17,000 fans ang nagpunta sa Smart Araneta Coliseum para saksihan ang sold-out Game 1 ng PVL All-Filipino Conference Finals. Excited ang crowd para sa muling paghaharap sa finals ng Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Mainit ang mga naging tagpo sa simula ng laban kung saan lumamang agad ang Creamline. Pero hindi nagpatinag ang Choco Mucho at hinabol ito sa bisa ng 5-1 run. Very effective and isa-molded. Isang off-the-block hit mula kay Cici Rondina at isang spike mula kay Dina Wong ang nagbigay ng panalo sa Titans. Sa kabila ng pagkatalo sa first set, nanaig ang championship voice ng Creamline at naitabla ang laban matapos manalo sa second set. Dala ang momentum, nagwagi rin ang Cool Smashers sa third at fourth set para makuha ang Game 1. Right now, the celebration is on the side of Creamline as they are. Isang panalo na lang ang kailangan ng koponan para makuha ang kanilang ikatlong sunod na All-Filipino title at ikawalong titulo overall. Nagtandem sina Gemma Galanza at Tots Carlos para pangunahan ang opensiba ng Creamline matapos magtala ng 20 at 17 puntos. Samantala, 5 sets naman ang kinailangan ng Petrogas Angels para mapataob ang Cherry Tigo crossovers sa Game 1 ng Battle for Bronze. Inabot ng 5 sets bago nakuha ng Petrogas ang panalo. Nagtala ng game high 36 points si Brooke Van Sickle para sa Angels. Tuloy naman ang aksyon sa Game 2 ng PVL Finals sa linggo. Gaganapin yan sa Smart Araneta Coliseum. Susubukang bumawi ng Choco Mucho at mapuwersa ang do-or-die Game 3 habang ang Creamline tatangkain ng tuluyang ilaglag ang Titans. Pero bago yan, Game 2 muna ng Battle for Third sa pagitan ng Petrogas at Cherry Tigo. Alas 4 naman yan ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Itinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player si Denver Nuggets superstar Nikola Jokic. Nakahigitan niya iba pang finalist na sina Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic. Ito ang kanyang ikatlong MVP award sa loob ng 4 na taon. Pinangunahan ng Serbian star ang Nuggets tungo sa 57-25 na record para sa second seed sa Western Conference. Siya ang ika-9 lang na manlalarong nakapag-uwi ng 3 o higit pang MVPs. Kasama niya ang ibang legends na sina Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain
LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson at Moses Malone. Tila nabudol ang mga bisita sa isang zoo sa China. Dinayo kasi nila rito isang bagong bukas na panda exhibit. Okay, yun nga lang, ibang-iba sa kanilang expectations ang laman ng exhibit. Imbes na baby pandas, itong mga aso ang dinatnan ng mga bisita. Mga chow-chow po pala yan na kinulayan ng balahibo ng itim at puti. Gate naman ng zookeeper, malinaw sa poster na mga aso ang bida sa exhibit. Tiniyak din ito na ligtas sa mga aso ang ginamit na hair dye. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga bisita, syempre sa atraksyon na noong May 1 pa nagbukas. Kahit kasi may mga na-bad trip, marami pa rin naman ang nakyutan sa Peking Panda at dumadayo pa rin para makita sila. Kailan kaya nila nalaman na hindi panda? Nung tumahol? Malamang, nung tumahol. Cute, parang baby panda talaga. Hindi ka na magre-reklamo. Oo, kaya Saka nakalagay naman pala sa poster. Ako talaga pag pupunta ako sa ibang bansa, nagta-travel ako, pinupuntahan ko yung zoo at gusto ko talaga yung mga yung talagang dinatayo ko. Kasi yung panda. yun ang dadayin Kakaiba mo sila. talaga. Oo, cute na cute. Uwian mo kami ni Jess sa susunod, ha? Stuff toy na. Slap toy na lang daw. At yan po ang mga balitang impormasyon na dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.